Alright, good evening sa inyo lahat. Good evening, good evening. welcome guys. Kumusta? Right. You know? Alright. Are you ready? Are you ready for this? Okay, so good evening everyone. I hope na naririnig niyo na kami. So please say hi and say anything sa chat box natin kung naririnig niyo na kami. Bro Mau, pwede mo bang ilagay sa chat box, tanungin sa chat box kung naririnig na nila tayo? Sige bro. Alright. Alright, good evening sa inyo lahat. Good evening. welcome guys. Right. Alright. Are you ready? Are you ready for this? Okay, so good evening everyone. I hope na naririnig na kayo. Ayun. Sa akin pala yun, sorry. Nakamute ka bro Mau I-unmute mo. Alright, sabi ni Andres, Genevieve, yan. Malinaw daw. As of this moment, meron na po tayong 86 attendees. Nakaka-excite naman to. Okay? So, hintayin na natin iba. Baka umabot pa ito ng mga 200, no? 300. 162 pa lang registered. Pero, almost 60% ang naka-attend for this evening. Okay? Ayos. Nakaka-excite. Sige, pasok lang po. Yan, no? 90 na, 90. And counting. Yes. So, excited na rin ba kayo? Kung excited na kayo, please chat nyo rin dyan sa chat box kung excited ba kayo sa mga matututunan nyo sa gabing to. Kung makikita nyo na sa likod ni brother Edward, makita nyo yan? Okay? Yes. So, wala tayong pag-uusapan. Congratulations for attending this online coaching, no? So, kung na-receive nyo ng maayos yung email na pinadala namin sa inyo, our topic for this evening is all about blogging and email marketing. Kung paano nyo gagamitin yung pagbablog or blog and email marketing for your existing business, kung meron ka ng existing business. Or kung wala ka pang existing business, paano mo magamit itong dalawang very powerful strategies na to start making money online. So, ako mismo i-share ko sa inyo yung mga bagay na ginawa ko, kung paano ko ginamit yung blogging and email marketing, kung paano siya nakatulong sa akin sa business ko, at kung paano siya nakatulong sa akin para magkaroon ng successful na online business. Okay? So, it's up to you na pakinggan ng mabuti. Okay? It's up to you na pakinggan ng mabuti itong mga ituturo namin sa inyo, and it's up to you na i-apply siya sa sarili mong business at sa sarili mong buhay. No? Basta ako, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga strategies na in-apply ko, and feel free to take down notes, no? Feel free to take down notes, and feel free to model this strategy. What I mean by modeling is, ibig sabihin, pwede mo siyang kopyahin, and tignan mo kung makikita mo din yung similar results, no? Makakita ka rin ng similar results na nakuha ko personally. Okay? So yun, again, ang topic natin is blogging and email marketing. Alright? So yan, again, madami na tayong live attendees sa loob. So okay naman daw, so far okay naman, at maririnig na nila tayo, bro, no? Yes. As of this moment, ayun na, 98 attendees. Right. Alright. Okay, so siguro, start na tayo, bro. Yun, again, the topic for tonight's online coaching is all about blogging and email marketing. No? Paano mo magamit itong dalawang strategies na to make lots of money, lots of commissions, and lots of income online. All right? And again, ang gagawin natin sa online coaching na to, i-share ko sa inyo personally kung ano yung mga strategies na ginawa ko using these two
to marketing strategies, itong ang vlogging and email marketing. And mamaya papakita ko rin sa inyo yung mga examples, no, para mas magkaroon kayo ng magandang idea kung paano niyo ma-i-implement ito sa business nyo. Whether you have an online marketing business or kung meron kayong network marketing business, pwede nyo siyang i-apply. Okay? And then again, it's up to you na i-apply siya at gawin siya at sundin siya at i-model yung mga strategies na ituturo namin sa inyo. So bago tayo magsimula, bigyan niyo muna ako ng mga 10 seconds. Bubuksan ko lang yung aircon na iniinitan ako dito. Sagit lang. Sige, bro. Okay, so as of this moment, okay, 113 or 114 attendees na po tayo. Okay, so siguro kumuha rin kayo ng mga ballpen at papel ninyo, okay? Papel and ballpen para hindi rin masayang yung time natin pare-parehas. Okay, na dahil maraming ipapaliwanag talaga at maraming sasabihin, information i-share sa inyo ang speaker natin for this evening. So, ang pinakamagandang gawin ninyo is kumuha kayo ng papel at ballpen nang sa ganon. Hindi nyo lang to kamarinig, okay? Kumbaga, ma-implement nyo rin kaagad, okay? Pagkatapos nyo panoorin yung webinar na to. Okay, so bro, go! Alright. Ayun, so vlogging and email marketing. Una nating pag-usapan, ano ba ang vlogging and ano ba yung email marketing? Okay? Doon sa mga pamilyar na, siguro alam yung iba sa inyo, pamilyar na kung ano yung vlog, no? Ano ba yung vlogging? Pero para doon sa mga hindi pa pamilyar sa vlog, ipapakita lang natin sa kanila yung mga example kung ano ba yung vlog para magkaintindihan tayo ng maayos, no? So vlog is very simple, it's a type of website, no? Isa siyang klase ng website na pwede mong gamitin sa iyong business, okay? Isa siyang tipo ng website na pwede mong gamitin para kumita sa internet. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga different types of blog para magkaroon kayo ng idea. For example, ito yung isa sa mga blog na personal na ginagamit ko. Yan yung blog. So ano ba yung mga characteristic ng blog? Unang-una, ito ay isang website kung saan nakakapag-provide ka ng continuous content. Makikita mo, may mga content na nakapublish o na chronological order, no? Sa pagkakasunod, depende sa kung anong petsa siya pinublish. Ayan yung ibig sabihin, ganyan yung kapag sinabing vlog, ganyan yung itsura niya. Ito pa yung mga famous vlog na siguro familiar kayo sa Filipino. Okay, ito yung Our Awesome Planet, kung makikita niyo yan. Ito rin sa mga sikat na vlog. Pero ito yung isang klase ng website, yun nga, yung blog. Ayan. Again, may mga content na mayroong chronological order. Tapos kung mapapansin nyo din, meron din mga banner ads sa kanan, no? So mamaya pag-uusapan natin kung ano yan. Pero yan, ito pa yung mga sikat na vlogs sa Pilipinas. Ito yung When in Manila. So sa vlog, you can discuss almost anything. Okay? Pwede kang mag-discuss kahit anong klase ng topic na gusto mong isulat dito sa vlog mo, pwede. Kung ang business mo ay tungkol sa tawag dito sa for example dito about mga hotels, no? So yung author, yung nagmamay-ari ng vlog na to, ang sinulat niya ditong ang nilagay niya mga content at ang mga sinulat niyang article dito sa vlog na to about sa mga hotels, etc., no? Ayan. So ito pa another famous blog dito sa Pilipinas, yung yugatech.com. Yan, kung nakikita niyo ba? Pero yan yung mga different ayan yung ibig sabihin natin kapag tinutukoy natin na vlog. Okay? Malinaw ba yung vlog sa inyo? Yan yung ibig sabihin natin kapag vlog. Alright? So ngayon naman, ang tanong, paano natin siya gagamitin sa ating business? For example, gusto nating kumita sa internet, gusto nating magkaroon ng mas marami prospects para sa business natin, gusto natin na magkaroon ng mas maraming leads, mas maraming interested prospects na bibili ng products natin, tsaka bibili ng ating tawag
yung mga product. So, hindi nila nakita yata. Ito, pakita ko na lang uli. Nakita niyo ba? Wala daw silang makita. Okay, actually, hindi siya slide, no? Ayan, nakikita niyo ba? Hindi siya nag-ano bro pag yung kiniklik mo. Tingnan ko dun sa pinaka-login. I-share ko ulit. Ayan, nakikita niyo na ba? Yun, okay na daw. O, ayan. Yung iba yata, medyo delayed. Di-delayed sa kanila. No. Okay bro, okay naman bro. Nakita ko, pumasok ko dun sa Okay. member, ano ba yun? Sa webinar page, nakikita naman yung, yung presentation. Okay. So yan, ayan, yan yung mga example ng vlog. So ngayon ang question, paano natin siya gagamitin sa ating internet marketing business? Paano natin siya gagamitin sa ating network marketing kung may network marketing ka? At paano natin siya gagamitin sa ating online marketing na business, no? Para makapag-attract ng mga interested prospects. So sa akin, ang ginawa ko, ito sa akin, papakita ko sa inyo ulit yung vlog ko. Sa akin, ang ginawa ko, nagsulat ako ng mga articles na makakatulong dun sa mga na makakatulong dun sa mga target prospects ko. Okay, yung mga target prospects ko, it's either yung mga taong interested how to make money on the internet or mga tao na nakasubok na ng network marketing before, etc. Pero yun ang ginawa ko sa blog ko, gumawa ako ng blog sa Blogger. Ito yung actually yung first blog na ginawa ko noon. Sa Blogger siya. And then, yun nga, ginawa ko siya, nag-set up ako ng website, ng ganyang blog. And it's free, that time free. Actually free, hanggang ngayon naman free itong Blogger. Pwede kang gumawa din ng blog mo dyan sa Blogger. Pumunta ka lang sa www.blogger.com at makakapag-create ka na ng sarili mong blog, no? Ayan, pero yan, ginawa ko, nag-set up ako ng blog doon, tapos nag-create lang ako ng mga useful content na gugustuhin basahin, gugustuhin i-consume ng mga target prospects ko. No, so ikaw kung sino man yung target prospects mo, o kung nasaang market ka man or kung nasaang niche ka man, I'm sure may familiar ka or may idea ka na kung ano yung mga information na magugustuhang basahin at magugustuhang i-consume ng mga target prospects mo. For example, ang market mo is weight loss, no? Siyempre, yung mga prospects mo, ang mga types of information na gustong babasahin yan at mga types of content na magiging interested dyan ay yung mga, for example, 10 tips to lose 10 pounds in 2 weeks, yung mga ganung klase ng articles, no? O kaya yung best type of food to eat to lose weight, para mga ganon. Okay? So sa akin, ganun ang ginawa ko. Nag-create lang ako ng mga content na alam ko na magiging interested yung mga target prospects ko, and pinapublish ko siya doon sa blog. So ngayon, ang nangyayari, yung mga tao, nagpupunta sila dito sa website na sinet up ko, dito nga sa Blogger, para magbasa ng mga iba't ibang content at matuto. Okay? So kumbaga ito yung content na mga nilagay ko doon sa blog, yun yung naging way para makapag-attract ko ng mga targeted prospects. Okay? Mga targeted prospects. Okay? Mga tipo ng tao na gusto kong makakita nung business ko or nung products na ino-offer ko. Alright? So, malinaw ba yung ganon? So, kung ikaw, kung gagawa ka din ng blog and gusto mo makapagsimula ka agad, pwede kayong pumunta sa blogger.com. And by the way, ngayon may gumagamit na rin ako ng isang blog. Actually, dalawang blog ko. Yung isa naman, WordPress. Ito naman, yung ganitong klase ng blog, hindi siya free. Kailangan mong bayaran siya para makapag-setup ka ng ganyang blog. Okay? Pero sa mga first time gagawa ng blog, para ang i-recommend ko sa inyo para masubukan nyo lang yung pag-create, yung process ng pag-create ng blog, pwede nyo munang subukan yung Blogger. No? Pwede kayong pumunta sa blogger.com. Ito, tatype ko.
And then, i-ano nyo lang siya, i-try nyo gumawa para makita nyo na kung gaano kadali mag-set up ng sarili nyong blog. Okay? Ayan, makikita nyo dyan sa, ano, sa chat section yung link ng Blogger. Okay? Okay, dyan kayo pwedeng mag-create ng blog nyo. Pero wag muna kayo mag-create ngayon, ha? Kasi nagte-training pa tayo. Mamaya nyo na yan i-click. Or itabi nyo muna yung link, i-bookmark nyo muna. Alright? Pero yan, ganun kasimple ang pag-create ng blog. Okay? So ngayon, ang tanong, paano naman natin, ano naman ang susunod na gagawin natin? Okay? Once na mapapunta na natin yung mga tao, yung mga prospects dun sa blog natin. Ano naman yung next na gagawin natin once na yung mga tao ay magpunta na, mag-visit na dun sa blog natin. So kung makikita nyo dito sa whiteboard, I hope nakikita nyo guys. Nakikita nyo ba yung whiteboard? Ayan. Ayan, dito. Ito yung nagre-represent ng ating blog, no? Ayan, nag-create tayo ng blog. Tapos mapupuntahin natin yung mga tao. And pupunta sila doon dahil sa mga content na nilalagay mo, okay? So, tandaan mo yon. Pupunta yung mga tao sa blog mo dahil sa mga content na makukonsume nila doon. Kapag walang kwenta yung content ng blog mo, guess what? Walang magpupunta doon, walang magbabasa ng blog mo, at wala nang babalik doon. So, kailangan very useful and very targeted din yung mga content na ilalagay mo doon. And it not necessarily na sarili mong content yung nilalagay mo doon sa blog mo. Pwede ka rin namang manghiram sa, for example, uso ngayon sa mga blog yung yung kumukuha ng video sa YouTube tapos ine-embed nila doon sa blog nila. Okay? Ganun ginagawa ng karamihan. Para mga naman, yung mga tao, imbes na sa YouTube pupunta, doon mapupunta sa blog nila. Okay? Tapos ngayon, ano susunod na mangyari kapag yung mga tao ay nandun na sa blog mo? Ano yung susunod mong gagawin? Kailangan meron kang very strong strategy para makapture yung mga contact information ng mga tao nagbibisita sa blog mo. Anong ibig sabihin? Kailangan meron ka tinatawag na banner. Okay? Banner ads. Okay? So sa blog, ito sa blog yun, usually makikita natin yon sa bandang kanan. So kung ipapakita ko ulit sa inyo yung blog ko, makikita nyo yun. Ito. Diyan sa right side ng blog ko, makikita nyo, di ba? Sa right side ng blog ko, makikita nyo dyan, may banner na pwedeng i-click ng mga tao. Okay? So dito, sa paraan nito, pwede nilang maklik yan at mapunta sila dun sa another page na ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? So kung mapapansin nyo din, dun sa mga famous blog na pinakita ko sa inyo, yung sa kanila naman, yung mga banner na ginagamit nila is advertisement ng iba't ibang company. So sila, kumikita sila dyan sa pamamagitan ng yung mga company na to nagbabayad sa kanila every time na may nagkiklik dyan sa mga banners na yan. For example, ito si Sky Cable. Kapag kinlik yan ng taong nandito, ito, for example, kinlik ko yan, si Sky Cable, babayaran niya yung may-ari ng ng blog nito, yung may-ari ng blog nito. Mga lang yan, mga cents, no? Sentimo, ganon. Hindi siya malakihan kasi bultuhan naman ang labanan dyan. Kailangan marami silang mapaklik dyan sa mga banner ads na yan. Pero sa atin, iba yung gagawin natin. Imbes na ibang company, ito, tandaan mo to take note of this, imbes na mga iba't ibang company yung binabandera natin dun sa blog natin, ang ilalagay natin na banner, okay, ay syempre, kung ano yung opportunity, yung company, o yung products na pinopromote natin. No? So, imbis na ibang company yung mga ibang malalaking company na ikinabang, ikaw yung maikinabang mismo dun sa traffic na dun sa mga magki-click. Okay, so for example, ito sa akin, ginawa ko dito, ito pakita ko ulit. May banner ako diyan na kapag kinlik ng tao, mapupunta sa tinatawag na squeeze page. Okay? Ano yung squeeze page? Ito, pakita ko sa inyo. Kinlik yung banner. Okay? Ayan, tapos mapupunta sila sa parang ganitong klase ng page kung saan hihingin yung kanilang contact information. So, importante na mayroon kang ganitong process dun sa blog mo. Importante kasi na makuha mo yung contact information or yung email address ng mga
ng mga taong bumibisita sa blog mo. For example, ito, makikita mo dyan, kapag kinlik yung click here, may form na lalabas kung saan mailalagay yung email address. Alright? So, yun yung ibig sabihin ng squeeze page. Ito yan. Yung second part nung strategy, nung blogging strategy, nung strategy na to, no? Pagpunta nila sa blog, nakita nila, tapos na interested sila doon sa banner, kiklik nila yon, mapupunta sila sa squeeze page kung saan tatanungin sila kung pwede silang magbigay ng ng kanilang email. Okay, kung gusto nila kung gusto nila malaman yung nasa likod nitong website nito. For example, ito ulit, nakalagay dun sa dun sa squeeze page ko. Wait lang ha. Tagal mag-load. Ayun. Wala yata. Hindi ba makita, bro? Dali lang ha. Ayaw niya makita. Ito, papakita ko ulit. Ayan. Kita niyo ba yung yung squeeze page? Ayan, kita na. Alright. So yan, kung makikita nyo dito, gusto na ba tayo? May nakalagay dito, how I made certain amount in using a simple money-making system from home, learn my 3 easy step strategy, and use my free ASAM system today for free. So kapag gustong malaman ng tao na yung tungkol dito sa sinasabi ko dito sa page na to, gagawin nila, i-click nila yan at magpo-provide sila ng email. Okay? Lahat ng mga tao na maglalagay dyan ng email nila, ibig sabihin nun, sila ay very interested dun sa ina-offer ko. Okay? So, ganun din ang pwede mong gawin para ka makapagsimulang makapag-collect ng mga email address or contact information ng mga very interested na tao. So, ito, papakita ko ulit kung hindi nyo nakita. Ayan, nakita daw ni Rolando. Puputol-putol nata itong connection nitong isang sa laptop ko. Pero, ayan, di ba, ayan. Ayan, dyan sila pwedeng mag-provide ng Ayan yung page na kung saan sila pwedeng mag-provide ng email address, no? Alright? Yan. Yan din ang pwede mong gawin. Okay? Pwede ka mag-set up ng sarili mong squeeze page, ang tawag dito sa ganitong klaseng page, para makapag-start ka makapag-collect ng mga very interested na tao. Okay? And again, kaya natin nasasabi silang interested na tao dahil hindi naman sila magpo-provide ng kanilang email, okay? Ng kanilang email kung hindi nila gustong makita kung ano yung laman nitong website na to. Okay, basta ang purpose ng squeeze page, kapag sinabing squeeze page, ang goal lang nito ay mag-extract or hingin, okay? Hingin yung email address ng mga taong bibisita diyan sa page na yan. Alright? Ganun kasimple. So again, pagkagaling sa blog, may banner. Okay, banner. Yung banner na yon, pag kinlik nila, mapupunta sa squeeze page kung saan makakapagbigay sila ng email address. Ngayon, ano mangyayari kapag nag-provide sila ng email address? Anong susunod na mangyayari kapag ginawa nila yon, no? Ito, ganito ang mangyayari. Ang unang mangyayari ito, mapupunta sila sa tinatawag na email database. Okay? Email database. So, sino sa inyo familiar sa mga autoresponders? Okay? Autoresponders. Basically, yung autoresponders, doon masasave lahat ng mga email address na nakokolekta mo. Okay? Doon masasave lahat ng mga email address na kinukuha mo or hinihingi mo sa mga tao.
Okay? So, para magkaroon kayo ng idea, papakita ko rin sa inyo yung autoresponder account ko at makita nyo kung saan napupunta yung mga email address. Alright? So, ito. Yan, sabi ni Melvin, MailChimp daw. Yan, isa yan sa ano no, sa mga autoresponder company. Kilalang autoresponder company. Okay? Ay, makita. Okay? Kita mo ba yung page, yung ano ko, bro, dyan? Yung page ng isa? Ay, nawala. Nawala yung isa, no? Because of authentication issue. Nasipa. Anyway, ayun. Ayun, si Darwin, sabi niya, get response daw. Tama yun. Ayun yung mga autoresponder company. Dali lang, ha? Gusto ko pakita sa inyo kung ano yung kung ano eksakto yung autoresponders para makita nyo. And mamaya by the way do sa mga nagpo-post ng mga questions kung paano gumanyan, paano gumawa ng vlog. Mamaya magkakaroon tayo ng maikling Q&A at mamaya nyo pwede kayong mag-raise ng mga questions nyo, okay? Okay, sagot dito na lang. Anyway, ito. Pakita ko sa inyo yung autoresponder account. Para magkaroon kayo ng idea kung saan ba napupunta yung mga kung saan ba mapupunta yung mga email na kokolektahin nyo. Okay? Yan. Ito. Kapag yung tao, mga visitors or yung mga tao na nagpunta sa quiz page mo ay nagbigay na ng email address, dito yung mapupunta sa tinatawag na autoresponder. Okay? So makikita mo dito, ayan yung mga dito makikita kung ilang email address yung nakuha mo ngayong araw na to, kahapon, last 7 days, last month, and all time, no? So kung makikita mo dito, lahat overall na total na email address na nakolekta ko during my internet marketing career ay ito 77,271 email, and sa ngayon natira na lang 41,615 total email address. So napakarami, no? So ganyan kaganda na meron kang gumagamit ka ng ganitong klaseng smart tool, no? Pwede kang makapag-kolekta ng mga email address or contact information ng mga highly targeted at very interested type of people. Okay? So just imagine, no, meron kang sabihin na lang natin na meron kang contact emails na 1,000 tao na interesado dun sa kung ano mang products na meron ka. Okay? Just imagine, ano sa tingin mo mangyayari kapag meron kang ganong kalaking database, no? Siyempre napaka-powerful, 'di ba? Pwede kang sabihin natin meron kayong promotion or gusto mong makapagbenta, okay, no? Gusto mong mag-promote ng product mo. Just by simply sending email, pwede mong mapadala ng email yung 1,000 tao na yun. Just imagine. Ganon. So, ganon yung yun yung another strategy nga na in-implement ko yung email marketing strategy. And again, yun, after
after nila pumasok sa Swiss page, doon sila napupunta sa autoresponder account mo. Okay? So, mamaya explain pa natin yan. Pero yan. So, ano bang ano pang mangyayari after nila mag-subscribe o mag-opt-in doon? Bukod sa mapupunta yung email address nila dito sa autoresponder mo, ang isa pa sa mga mangyayari ay kailangan mapapunta mo sila doon sa tinatawag na offer page. Kaya ito na yung page kung saan makikita nila yung business opportunity mo or yung products na binibenta mo or yung service na inaalok mo. Kung ano man yung binibenta mo. Okay? For example, may network marketing opportunity ka or may affiliate marketing opportunity ka na pinapromote, kailangan dito nila mapanood yan. After nila maglagay ng email address dito, masasave yung email nila, at the same time, mapupunta sila kagad dito para panoorin yung sales video presentation mo. Okay? So, ganun dapat. Alright? Ganun yung step-by-step process na sinet up ko at ginawa ko in my business ever since nagsisimula pa lang ako at hanggang ngayon. Okay? At hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yan pa rin yung same exact process na ginagawa ko. Ay, nag-a-attract ako ng mga tao sa blog ko para basahin nila yung mga valuable information or valuable content. Tapos kapag nakita nila yung banner, interested sila, kinlik nila yung banner, mapupunta sila sa Swiss page, magbibigay sila ng email address and then masasave yung email address and then makikita nila yung sales video presentation ng kung ano man yung binibenta ko or yung ino-offer ko. So, ganoon lang kasimple. Alright? And ngayon naman, pag-usapan natin, ano pa yung mga pwede nating gawin pagdating dito sa autoresponder. Okay? Pagdating dito sa email management system natin or dito sa ating sa ating GetResponse or dito sa ating autoresponder. Okay? So ngayon, nangyayari siya. Alright. Okay. So ito, kapag yung mga email address na kinuha mo ay na-save na dito, okay? Ngayon naman, ang pwede mong gawin ay pwede kang mag-set up ng tinatawag na email follow-up series. Email follow-up series. Ito yung mga set of emails, no? Emails na mapapadala dun sa taong nag-subscribe. Okay? On a daily or on a every other day basis. It's up to you kung paano mo siya i-set up. It's totally up to you. Kung gusto mo mag-set up ng email follow-up series na mapapadala araw-araw, for example, ito, once na mag-subscribe yung tao, mapapadala sa kanya to day 1, ito yung email na yon. Day 2, ito yung email, pangalawang email, pangatlong email, ito, pang-apat, etc., and so on and so forth. And itong mga email address na to ay mapapadala on autopilot, no? On autopilot. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ipadala yan isa-isa doon sa libo-libong tao na nagsasubscribe sa iyo. Mapapadala yan automatically, no? Once na mag-subscribe sila, nakaset na yan mga email address, mga email na to, email newsletter, tawag dito, email na mapadala doon sa mga tao na yon. Okay? So ikaw, sitting pretty ka sa bahay mo or kung ano man yung ginagawa mo, kung nagta-training ka ng grupo mo or kung nag-i-spend ka ng time sa family mo, magagawa mo yon. Pero yung autoresponder mo, yung mga subscriber mo ay napapadala ng email follow-up. Okay? Ngayon naman, ano yung ilalagay mo sa email follow-up para masigurado mo na ma-engage mo at makapag-build ka ng relationship doon sa mga prospect. Kasi ang goal natin kung bakit natin kinuha yung email address nila ay para makapag-provide ka ng consistent communication doon sa mga tao mo. Okay, doon sa mga nagsasubscribe. And at the same time, para makapag-provide ka ng value. Okay? Value. Okay, and relationship.
Okay? So ngayon ano yung mga ilalagay, ano yung mga laman ng mga email series na yon, email follow-up series na yon. So sa akin, ang ina-advise ko lagi, yung day one or yung first email na matatanggap ng tao, kailangan ay something valuable, something na mapapakinabangan nila, something na may matututunan sila. Okay? It's your way for building rapport, for building, for giving value dun sa tao. Kaya nagpapapogi ka pa, nagpapaganda ka, or nagpapalakas ka pa dun sa mga tao mo. Okay? Parang ganon. And on the second day, pwedeng ganon din. Okay? Itong kumbaga first email may value, second email may value. Tapos doon sa third day, doon ka na pwedeng mag-send. Doon ka na pwedeng mag-send ng tinatawag na pitch email. Yung pitch email na yon, yun yung email na nagko-contain ng promotion mo or ng link papunta doon sa sales page mo again. Okay? So again, ang pwedeng mangyari, yung pitch email mo, ito yon. Yung email na kung saan magbebenta ka, pwedeng papunta yon, may link yun, papunta doon, pabalik sa page offer mo. Okay? Tapos ito, pwede rin yung yung mga relationship building or valuable email mo, ay pwedeng may mga links papabalik doon sa blog mo. Okay? Pwedeng another articles, no? Or pwedeng pure email lang. Again, ang goal mo dito is mag-provide ng value, mag-build ng relationship, and consistent communication, and from time to time, nagpo-promote ka ng iyong offer, ng iyong business at products. Okay? Ganun siya kasimple. Okay? Pero yan dapat ang nakaset up doon sa autoresponder account mo. So ngayon, papakita ko ulit sa inyo yung autoresponder ko para makita nyo kung paano ba sineset up, para magkaroon lang kayo ng idea, no? Para magkaroon kayo ng idea kung paano nagsiset up ng autoresponder, email, etc. Okay, and again, hindi natin tuturo sa inyo dito kung paano yung eksaktong gagawin. We're just giving you an idea kung paano nyo siya mali-leverage sa business nyo at kung paano kayo kikita at paano nyo siya mai-implement sa business nyo para makapag-create ng mas maraming sales at makapag-produce ng mas maraming result. Okay? Alright, so ito yung autoresponder account ko. Ayan. Ito. Ganito yung itsura nung email follow-up series na pinapakita ko sa inyo. Okay? Dali lang, medyo mabagal ang internet, no? So, for example, ito. Ayan. Kung makikita nyo, dito, may mga bloke-bloke na parang kalendaryo. Each block of this represents a day. Nagre-represent yan ng araw na kung saan pwedeng mapadalan ng email yung mga subscriber mo. Okay? So, for example, dito, ibig sabihin, may email na mapapadala on the first day or the same day na nag-subscribe yung tao. Okay? So, number 1, kung makikita nyo dyan, ibig sabihin, ayun yung susunod na mapapadala dun sa subscriber na yon. Dito, wala, ibig sabihin, walang email na mapapadala on the second day. On the third day, after na mag-subscribe, may email na naman. Pang-apat na araw, may email na naman. So, ganyan. Ganyan mo siya pwedeng i-set up. No? Lahat yan automated na mapapadala. Pwede mo i-set up kung anong oras mo papadala, or pwede mo ring i-set up on a same day, on a same time kung kailan siya nag-subscribe. Pwedeng ganun. Okay? Saglit lang, ha? Alright, so marami bang natutunan? Marami natutunan? Okay. Alright, so yung mga usually yung mga malalabo na screen, it's in your computer, it's on your, most likely also it's on your side, no? So kung medyo malabo yung screen, make sure na wala kayong ibang tab na nakabukas para yung internet connection nyo ay nakafocus lang dito sa ating streaming.
Okay? Alright, alright. Okay. So basically, ganun yung strategy. Ito yung two key strategies na in-apply ko ever since nung nag-start pa lang ako. And natutunan ko lang din siya mula sa mga top internet marketers. Okay, at first hindi ko pa siya masyadong nagegets, hindi pa siya masyadong nagsisink in sa utak ko kung paano siya mag-work. Pero ginawa ko, sinunod ko lang kung ano yung mga sinasabi nila. Minodel ko kung ano yung ginagawa nila. Most importantly, kung ano yung mismong ginagawa nila, inobserbahan ko, and then ginaya ko. By the way, yun yung ibig sabihin nung sinasabi ko kanina na modeling, no? Modeling. Hindi yung pagmo-model, no? Modeling. Modeling, ibig sabihin, gagayahin mo or kukopyahin mo kung ano yung eksaktong ginagawa ng mga tao na mayroong resulta na gusto mong makuha. Okay? So for example, ako doing this strategy, itong blogging and itong marketing, on my first month na in-implement ko siya ng tama, I was able to earn 30,000 pesos. On my second month, nagsimula akong kumita ng 60,000 pesos, and on my first year, doon nagawa ko ng kumita doon ko nagawang kitain yung aking first million, and then on my second year, doon ako napag-produce, napag-generate ng more than 5 million sales for myself. And then on last 8 months or 9 months ago, nakapag-produce ako ng 2.7 million income simply by implementing these two very powerful strategies. So kung ikaw gusto mo ring makuha yung similar result na ganon, okay? Yung similar results na ganon, pwede mong i-model itong gantong strategy. Okay? And I can assure you that itong ganitong strategy, ang gumagamit lang nito yung mga very successful din na online marketers. Ang ginawa ko, kinopya ko lang siya, minodel ko lang siya. And thank God na naging ganun din siya, naging effective din siya para sa akin. And this time, ngayon na nakita mo na siya, it's time na ikaw naman ang mag-i-implement. No? Ikaw naman yung gagawa niyan. Okay? Again, kailangan mo lang naman gawin dito is yung blog. Again, yung blog. Okay? Tapos kailangan mayroon kang, doon sa blog mo, kailangan may banner ka na kung saan mapupunta yung mga tao sa squeeze page, no? Kung saan makuha mo yung mga email address. Kaya ang goal mo din dito is to collect as many interested prospects or leads, no? As much as possible, no? As many email as possible. Yun ang labanan sa ganitong strategy, sa ganitong business, internet marketing. Okay? Okay? Tapos, after nila mag-subscribe, doon mo na sila ililid. Doon mo na sila ililid sa iyong sales page or kung may video presentation ka ng company mo or kung member ka ng team, ng sales page natin. No? Ganon kasimple. Alright? So, I am going to ask a question. Nakita nyo ba kung gaano siya ka-powerful? Yung pinakita ko sa inyong strategy, itong dalawang strategy. Nakita mo ba kung gaano siya ka-powerful? At excited ka ba na i-apply siya sa business mo? Okay? Excited ka ba na i-apply itong dalawang powerful strategy na to sa business mo? Okay? Mag-comment ka dito sa ating chat box para makita natin, no, yung feedback ninyo. Mas maganda yung nagbibigayan din tayo ng feedback. Okay? And usually mga tinatanong ng iba, paano kung hindi ako magaling magsulat or hindi ako sanay magsulat or hindi pa ako marunong gumawa ng mga article, no? Ng mga videos, no? And dalawang sagot diyan, actually, dalawa yung pwede nating sagot diyan. Pangalawa, lahat naman ng bagay ay napag-aaralan, no? Kung talagang importante sa iyo yung goal mo o yung result na gusto mong makuha, okay? Kung tanungin mo sa sarili mo, ano ba yung reason kung bakit ka sumali sa ganitong klase ng business? Okay, ano ba yung main reason bakit mo gustong magkaroon ng online business o bakit ka nagsimula ng sarili mong business, no?
Kung importante sa iyo yun, well, dapat yung madali na lang sa iyo na aralin kung paano sumulat ng mga article. Okay? Mas importante kasi yun, di ba? Yung goal mo, kung for example, ang goal mo ay mabigyan ng magandang buhay yung family mo, or kumita ka ng 1 million in 1 year. Kung mas importante sa iyo yun, dun sa excuse mo na hindi ka marunong sumulat ng article, pues, dapat lang baguhin mo yung ano na yon, yung maling belief na yon. Okay? Kasi paniniwala mo lang yun na na hindi ka marunong magsulat ng article or hindi ka marunong gumawa ng video. Okay? Kung mas importante sa itong pangarap mo or yung goal mo, I'm sure magagawa mo ng paraan kung paano aralin gumawa ng mga article. Okay? Again, sinasabi ko sa iyo na itong strategy na to, nakapagbigay sa akin ng napakalaking resulta, it's up to you kung i-implement mo. Okay? Ayan, sabi ni Nemo. Kung saan pwede ma-follow up. Alright, alright. Yes, excited daw. Si Daniel, excited. Solmira, excited na daw. Si Darwin, excited din. Okay? And pangalawang sagot dun sa mga nagsasabi na paano kung hindi pa ako magaling magsulat or hindi pa ako marunong gumawa ng content, ang pwede mong gawin, pwede kang humiram ng mga content, no? Ang usually ang nakikita ko ginagawa ng mga ibang vlogger, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga viral video sa YouTube. Okay? Na medyo related dun sa market nila. O kahit, yung minsan, kahit hindi related eh. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga viral video sa YouTube. Tapos, imbes na yun yung link ng YouTube, yung mismong i-share nila dun sa Facebook wall nila, ginagawa nila, yun yung nilalagay nila sa vlog. No? So, yun na nga naman, ibig sabihin, kapag andun yung video ng YouTube video sa vlog nila, ibig sabihin, imbes na sa mismong YouTube nanonood yung tao, nandun siya sa vlog mo. Okay? May chance siya na makita yung banner ads mo. Imbes na yung mga ads ng YouTube. Di ba? Clever idea, no? So, yun yung pwede mong gawin. Di ba? Di ba? Genius, di ba? Hanap ka ng mga viral video sa YouTube, yung talagang maraming mag-share, dami magko-comment, yung mababaliw sila, no? Tapos ilagay mo sa vlog mo. Okay? Tapos imbes na yung YouTube link ang sinashare mo sa Facebook, sa Facebook, tapos YouTube lang ang nakikinabang, tsaka yung mga advertising nila doon, ikaw ang makinabang, no? Yung ads mo, yung makita ng tao, dito nila panoorin sa vlog mo yung video, tapos i-click nila yung link mo para makuha mo yung email address nila dito sa Squeeze page. Alright? Ganon siya. Ganon yung pwede mong gawin. Kung sakaling tingin mo na hindi pa tama yung time na makakapag-create ka ng sarili mong content. Alright? Ganon yung pwede mong gawin. Okay? Yung iba naman, ang tanong, paano ko magkakaroon ng sarili kong vlog? Paano ako magkakaroon ng sarili kong autoresponder? Pwede mong gawin, again, sa blog, pwede kang pumunta sa Blogger, no? Blogger.com. Ako, yung nagsisimula ako, Blogger ang ginamit ko, and kahit yun pa lang yung gamit ko noon, nagawa ko na kumita ng million, no? Gamit yung blog na yun. Kahit yung first team na kinreate ko noon, Blogger lang din yung gamit namin. Pero again, it's not the platform, no? It's about the value na ibibigay mo sa kanila, tsaka kung gaano ka kalupit yung offer mo, no? Yung product or yung opportunity na pinopromote mo. Okay, so sa mga magsisimula pa lang, ayan, Blogger yung pinost ni Bro Mau Magallanes. Okay? Tapos doon naman sa autorespond, meron kanya yung affiliate link natin, bro, sa GetResponse. Para yun yung ibigay natin. Sa autoresponder account ay yung ginagamit ako personally, ang ginagamit ko yung GetResponse. GetResponse.com. Yun yung may bayad. Itong Blogger walang bayad eh. Pero yung mga autoresponder,
yan, may bayad yan on a monthly basis. No? On a monthly basis. Pwede ka magsimula, I think nasa $14 or $15 yung pinakamababa nila. Yun yung ano, yun yung cost yun yung investment sa pagkakaroon ng ganitong very powerful na tool, na smart system, no? Na siya yung mag-handle ng pag-generate ng mga leads mo, siya rin yung mag-automate ng mga emails na ipapadala. Okay? So I'm sure sa inyo, I'm sure kayo napadalan lang din kayo ng email kung bakit kayo andito, di ba? So yun yung kaya kayo andito dahil dun sa autoresponder account na ginamit namin. Okay, na ginagamit namin. Nagpadala kami sa inyo ng email, no? Tapos andito kayo ngayon, nakikinig ng live coaching. Okay, so ikaw pwede mo nang i-implement 'yon. Gumamit ka ng autoresponder para makapag-collect ka ng maraming emails. And then, kapag gusto mo na silang bentahan, gusto mo na silang opera ng product and opportunity mo, papadala mo na sila ng email. Okay? Ganun lang kasimple. Alright? Ano pa ba? So ngayon, siguro... Bro? Ayan. Ano yun, bro? Anong link pag yung pupunta ng affiliate website sa GetResponse? Index? Doon sa main link meron. Doon sa main link meron doon Sige. Ito. Yes, sabi tanong ni Sahid. For email marketing, yes, ang autoresponder namin ay GetResponse. Yan yung company na very friendly din. Pinaka-friendly, not very friendly. Pinaka-friendly sa industry natin, no? Sa network marketing, sa MLM, etc. Affiliate marketing. Yan. Kasi yung mga iba, medyo allergic sila pagdating sa ganyang industry. Okay, tapos, ayun, bago ko makalimutan, syempre, napaka-importante rin na meron kang strong offer. Strong offer. After nila mag-subscribe, kailangan mapakita mo din kagad yung offer mo, no? Kasi qualified leads na yun eh. Nagpakita na yun ng interest, kaya nga siya nagbigay ng email kasi interesado siya. So dapat lang ipakita mo kagad din sa kanya kung ano man yung pinramis mo dito sa sa page na to, sa squeeze page na to. Okay, kung pinramis mo diyan, kung ang tinutukoy mo diyan is yung tungkol sa opportunity mo, ipakita mo kagad diyan after nila mag-subscribe. Okay? Kung tinutukoy mo diyan yung about sa product mo na nakakapapayat, okay, kung ano man, nakakaputi, after nila mag-subscribe, ipakita mo kagad sa kanila yon. Ganon, kasimple. Okay? Kapag na-set up mo na yan, na-set up mo na yung blog mo, na-set up mo na yung squeeze page mo, na-set up mo na yung offer page mo, at na-set up mo na rin yung mga email follow-up, gagawin mo na lang is mag-produce ng content para sa blog mo, para mas maraming tao lagi yung napapapunta mo dito sa blog mo. And then at the same time, napapapasok mo dito sa process na to. Okay? So, ganun siya. Alright, so ngayon, proceed tayo siguro sa Q&A. Kung meron kayong mga gustong itanong regarding dito sa pinag-usapan natin, at pwede niyo na siyang ilagay dito sa chat section, and we will try our best. I'll try my best na sagutin din yung mga itatanong niyo. Okay? Invalid yung password natin, bro. Invalid. Hindi ko makita eh. Ito. Wrong login eh. Sige. Sabi kasi yung Kung may mga question kayo na pwede nyo nang ilagay dito sa ating chat. And by the way, may naintindihan ba na malinaw yung shinare, yung diniscuss dito sa malinaw ba? Nakikita niyo ba kung paano niyo siya mai-apply sa business niyo?
Ito. Ito na lang. Sa mga nagtatanong kung paano sila, kung ano yung autoresponder na gamit namin, ito yung ginagamit namin. Autorespons, by the way, this is an affiliate link, no? Eh, pag diyan kayo bumili, kikita si Mau. Kano lang yan eh. Yan, si Dream, sabi niya, naiintindihan niya daw po. Yan, very good. So, ikaw, i-model mo lang siya, no? Kopyahin mo and gayahin mo siya. I-apply mo sa business mo. Tatanong kanina, magkano web hosting? Depende, pero mura lang yun. Mga nasa magkano ba? 1,000 per year para mga ganun? Sa HostGator, mga 4K. Mga ganun. Pero, meron naman mga web hosting na nagbibigay ng monthly for $10, so mga 450 per month. So, kung gusto mong makamura, meron naman din nagbibigay ng mga per year na, ng mga 2,000, ganun. Ayun, ito. Ito, hindi natin na-discuss to. Tanong ni Francis, paano mo siya, how to monetize in blogging and email marketing? Okay. So, ayun, kanina, kagaya ng shinare namin sa inyo, pwede nyo siyang i-monetize yung kung may existing offer ka. Okay? Kung may existing offer ka na, obviously, yun yung way mo para kumita. Okay? For example, may company ka nang pinopromote or kung may products ka na binibenta, yun yung way mo to monetize. Okay? So sa akin, ang ginagawa ko, depende doon sa squeeze page na papasukan nila eh. For example, kung yung squeeze page na yun is about the opportunity na pinopromote ko, ang mapapakitang sales page or offer page ay yung opportunity. One way of monetization. Okay? Yung opportunity mo. Okay? So, karamihan sa atin na nandito, mga affiliate marketers and network marketers. So, yun yung ginagawa natin na example. So, for example naman, affiliate marketers ka at nagpo-promote ka ng iba't ibang mga product. Okay? Iba't ibang courses, ng mga iba't ibang authors, etc. Sabihin natin ganun ka. Affiliate marketers ka kagaya ni Lauren Junicio, no? So, dahil meron kang dahil marami kang list, okay? Dahil marami kang email address na nandun sa database mo, sa autoresponder mo, every time na may bagong offer ka, ang gagawin mo, papadala mo lang ng email promotion. Okay? Kasi pwede ka rin magpadala ng email anytime na gustuhin mo. So yun, sending offers, yun yung pangalawa. Pangatlo, for example, meron ka sarili mong product. Okay? For example ako, meron ako mga sariling e-books na ginawa na binibenta rin doon sa mga list of subscribers ko. So yun, kung may sarili kang product, sabihin natin, may sarili kang e-book na ginawa, may sarili kang video course na ginawa, pwede mo rin yung i-offer. Okay? Pwede mo yung i-set up na sa pang second week na email na ipapadala mo ay i-introduce mo sila doon sa product na yon. Okay? Ganon. And yung isang way din, yung sa blog naman, pwede kang maglagay ng mga banner ads na tinatawag. Okay? Ito, for example, ito dito sa Awesome Planet, na makikita mo, may mga banner dyan na San Miguel. Ayan. Pero kailangan napakarami mong traffic na pinapapunta dyan sa blog mo kasi barya-barya lang talaga yung kikitain mo kada click. Kada may makiklik dyan. Okay? So, ako, kung gusto mo na mabilis na kitaan, ito pala, hindi pala nakikita, sorry. Ito, dito sa Our Awesome Planet, makikita mo dyan na may mga banners, no? Pag kiniklik yan ng mga tao, kumikita rin ng na pera yung may-ari ng vlog na to. Pero yun nga, sabi ko kanina, kailangan libo-libong tao talaga yung pupunta doon sa vlog mo para maramdaman mo yung income. Kasi barya-barya talaga ang labanan dyan sa banner ads, no? Okay? So, ganun. So, pero ako, ang nare-recommend ko, yung banner mo, kailangan ikaw na lang makinabang, imbes ng mga ibang company. No, banner papunta dun sa primary offer mo, dun sa company mo, dun sa products mo. Okay? Yes. Ito, tanong ni Arnel, paano malalaman kung okay yung vlog na nagawa? Okay?
Malalaman mo kapag okay yung vlog na gawa mo, kapag meron kang ROI. Yun ang pinaka-best na basihan kapag kumikita ka on your vlog, no? Yun yung pinaka-best na, kasi we are not going to use a vlog para lang in a sense na makapagpapunta ng tao, no? Ang pinaka-ultimate goal natin dito ay magkaroon ng mga maraming buyers, maraming customers, at maraming business partners. Okay? Yun yung ultimate goal natin. So ngayon, kung okay yung vlog mo, ang ganda ng content mo, tapos basag ka pagdating dito sa offer, sabihin, pagdating sa offer, lagapak, no? Bagay, basta palpak yung hindi okay. Ito, vlog mo lang ang okay mo, vlog lang ang okay, tapos pagdating dito sa squeeze page, pagdating sa offer page, wala na. Hindi pa rin natin masasabi na successful yung ginawa nating campaign. Kailangan, tatlo yan, no? Vlogger, yung vlog natin, vlog campaign, yung email marketing campaign, yung lead generation, yung pag-generate ng email, tsaka syempre yung offer mo. Okay? Sabi ni Henry, advanced na daw. Actually, napaka-basic pa po niyan, no? Basic pa po niyan. Yes, basic pa lang po. Basic po yan. Tanong ni Sahid, bro. Let's say no time, highlight ko lang yan. Let's say no time to start from scratch to get everything done. Meron bang pwedeng bayaran na lang design for my own business? That's a good question. Good question yan. I guess meron naman, pero Mahal. most likely yun, mahal. Sabi ni Mau, gano'n talaga. Most likely mahal. Kasi alam nila yung mga tao na marunong mag-set up ng ganito, alam nila kung ano yung potential eh. Kaya naiintindihan nila yung potential ng pag-set up ng effective na ganitong vlog. Pero kung vlog lang, yung vlog lang mismo, ikaw na lang gumawa niyan. 5 minutes na makakapag-create ka na ng vlog eh. Nasa ano mo nasa desire mo and sa ano mo talaga eh, kung gaano ka kadesidido na gawin yung vlog mo or magsimula, okay, bilang isang vlogger or as an internet marketer. Kasi gagawin mo naman yan para sa pangarap mo, para magkaroon ka ng resulta eh. Okay, so maybe ang pinakamasasuggest namin is kung vlog lang naman, okay, kaya mong gawin yan. Okay, maraming tutorial sa YouTube kung paano gumawa ng vlog using Vlogger. But marami ding tutorial kung paano gumawa ng vlog using WordPress.org. Okay, mga ganyan. Yes. Ayun, kung vlog lang, yun, pwede na yun, yung gano'n, yung vlogger, you can start with that. Okay? Ang challenge mo naman kasi dito ay yung squeeze page, itong, kung ano yung mga, especially yung offer page, no? Kung sakaling wala ka pang offer, at kung sakaling wala ka pang strong sales message na kung saan mo papapuntahin yung mga taong napapasubscribe mo, no? Kailangan kasi very strong yung ano mo dito, yung offer mo. Kailangan kainggan yung bilhin, no? Yung offer mo. Okay? Yung sa vlogger, walang bayad, Mindelbert. Libre yan. Okay, at Apolinary, may question. Ito, medyo advanced yung question mo. Paano magkaroon ng domain name o yung, ibig sabihin yung www.websitename.com, yun yung domain name, no? Punta ka lang sa godaddy.com, doon ka pwedeng bumili. Tapos may instruction na rin doon kung paano mo siya ikakabit sa Vlogger mo. Okay? So yung mga basic questions na mga paano mag-setup ng vlog, no? Actually, meron yan sa sa YouTube, pwede niyo na makuha yung mga ganyang information, no? Pero ang very dito, ang critical dito ay yung pag-setup mo ng process, no? Kapag meron ka ng vlog, tapos wala ka namang ino-offer na banner na kung saan mapupunta sila, kung saan makuha mo yung email address nila, doon pa lang, bungi na yung yung strategy mo. Okay? Kaya naman, meron kang ito, ganito nangyari sa akin dati. Meron akong vlog, meron akong squeeze page, pero wala akong offer. So wala din, hindi na ako kumikita ng una. wala akong
may offer doon sa mga tao, kailangan meron ka kagad immediate offer na mapapakita dyan, no? Okay? Biruin mo yun, no? Magawa ka ng strategy yung ganito, gagawa ka ng business. Very effective business strategy, pero wala kang binibenta sa tao. Labo nun, di ba? So, yan, kailangan yung tatlo na yan para, kailangan fluid yan or smooth yan na nag-work together para ka kumita. No? Tapos itong mga email follow-up, unti-unti mo naman, hindi mo naman kailangan biglain yan na, kung nakita mo kanina sa example natin, ang daming email follow-up series, no? Hindi naman isang araw natapos kagad yun, no? Hindi isang araw, nakagawa na kagad kami ng gano'ng kadaming follow-up series. So, on a daily basis, pwede kang gumawa ng isa, dalawa, no? Hanggang sa padami na ng padami yung mga email follow-up mo. Nag-i-stack up na siya. So, pagdating ng time, ang dami mo ng valuable email na pinapadala, valuable content na pinapadala dun sa mga subscribers mo at sa mga prospects mo. Alright? So, ganun pa isa-isa, you can start with one. No? One follow-up, pangalawang follow-up, tatlong follow-up. Ayan, may question si EAM Israel. Yung reply nitong ano na to, nitong online training na to, ilalagay natin dun sa ano, dun sa members area ng Ignition Marketing. Dun sa mga members or team members ng Ignition Marketing, pwede nyo ma-access ito anytime, no? Lalagay natin ito dun sa loob. Dun sa mga hindi pa, unfortunately, hindi natin may po-provide yung replay. Okay? Yes. Okay, so kung gusto ma-access yung replay nito, okay, nung sobrang valuable. Okay, valuable ba? Okay, sobrang marami bang tutunan. Okay, kung gusto nyo ma-access yung replay nito, kung di pa kayo member ng Ignition Marketing, it's time for you to become part of our team dahil doon namin ipapublish yung mga webinar na ibinibigay natin for public. So, usually, nagbe-webinar kami to train our affiliate, pero dahil nga, ganun, ito yung vision namin, okay? Ang vision namin is to help every Filipino, kaya pinapublish na rin namin yung yung talagang pure content na mga trainings na kinakailangan ng isang internet entrepreneur, okay? Pero kung gusto niyo, kung hindi kayo kung hindi niyo siya uulit-ulitin, okay? Mababaliwala lang, lalo na kung medyo malag yung internet nyo at hindi kayo nagsusulat sa mga trainings na pinapublish natin. So, kung gusto may tanong bro, si Francis ba to? Pwede ba kayo magbigay ng sample na pwedeng maging benchmark? Ito, yung yung personal blog, unang vlog na ginawa ko, ito pakita ko na lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. This is, gawa to sa Vlogger. Gato exactly sa Vlogger siya ginawa ito. Di ba kita? Yan. Ayan, ayun yung Vlogger vlog, no? Na pwede nyong gawing benchmark. Pero basically, napaka-basic lang na setup nito. Content sa kaliwa, banner sa parang title sa taas. Tapos yung mga banner o yung mga ads mo nga kung saan mo sila gustong papuntahin, andito sa kanan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Content sa kaliwa, banner sa kanan. Ganun siya kasimple. Ano magandang autoresponder? Ito, sinagot na natin to. Get response. Kaya Aweber. Ayun yung another options. Okay? Bro, may tanong si Romel. Sige. Hello, coaches. Late ako dito, but nasa YouTube. Nasa YouTube ako kanina pa. Challenge ko po is medyo mataas kasi pay-in sa MLM company ko. Pwede ko ba magamit to? And any tips po? Actually, sasagutin ko lang bro. Okay. Alright, sa sa ganitong business natin, lalo na sa network marketing, pwede mong gamitin yung yung business mo para yun yung way para ma-monetize mo yung vlog mo. Okay? So sa kasi sa network marketing industry, ang pinaka-effective na vlog
is yung vlog na makakapag-provide ka ng mga solusyon sa mga problema ng network marketers. O, di ba? Kung yun yung iba-vlog mo, ang dami mong ma-attract ng mga struggling network marketers, yung mga baguhan pa lang, lalo na dun sa ano mo, lalo na dun sa company mo. Okay? So, kung meron kang banner doon, kung yung sales page mo or squeeze page mo, naka-position siya para ibenta yung MLM company mo, then that's also good. Okay? Pero kailangan mo rin siyang matutunan kung ano yung tamang format ng isang magandang squeeze page para attractive din siya doon sa mga taong interesado. Okay? So, pwedeng-pwede siya. Actually, yung presyo hindi na siya magmamatter eh. As long as ang pinakamagandang tip na may bibigay ko, bukod dun sa network marketing business na pinopromote mo, dagdagan mo ng mga bonus, yung mga personal bonuses mo. So kung meron ka ng sistema para sa sarili mong team, ibenta mo yung sistema na yon para i-promote yung network marketing business mo. Okay, so that's just one example kung paano mo may posisyon na unique yung yung MLM business mo. Okay ba? Malinaw ba 'yon? Yes. Tanong ni Josero ba to? Paano sama-sama 3 email account into one, then paano malaman na invalid na email ng subscriber para alisin na sa list? San ba? Doon sa GetResponse. Okay, so yun ang kagandahan sa GetResponse. Okay, pag yung invalid yung email, okay, automatic na inaalis na GetResponse yung mga invalid na email na inilalagay ng isang tao. Kung ang tinatanong mo naman is yung, kasi medyo malabo eh, paano sama-sama 3 email account into one? Yun. Pero kung yung sa GetResponse, okay, automatic na inaalis yun ni GetResponse, yung mga invalid na email. Yan, May tanong si Fred. Si Gausi ba to? Gausi, sorry hindi ko alam pronunciation ng name mo, pero yan, sabi niya, very effective din ito sa real estate industry. Gumagamit din ako ng vlog sa pag-promote ng property. That's right. Kumbaga, very very correct yun, no? Kasi hindi lang sa network marketing mo pwedeng gamitin yung ganitong two strategies na to. Dahil actually sa kahit na anong industry, pwede mo siyang gamitin itong strategies na to. And again, ang goal mo lang naman is to provide valuable content and then makuha yung information ng mga tao and then eventually mapakita mo sa kanila kung ano yung ina-offer mo. Okay, so kahit anong industry pa yan, kahit health and wellness, network marketing, kung mayroon ka yun nga, tawag dito, real estate business, pwede rin yun, no? Kahit ano actually. Mas advantage para sa iyo 'yon kasi hindi pa ganun kadami yung gumagawa ng ganung strategy dito sa Pilipinas. So kung ikaw yung isa sa mga mauna na gagawa ng ganung klaseng sistema, may vlog, may squeeze page, may email follow-up, parang wala na. Taob mo na yung competition mo. Okay, so very deadly siya. It's a deadly skill na pag in-apply mo sa kung ano man yung industriya mo ngayon. Okay, hindi siya magmamatter kung, yun nga, sabi ni Edward, kung anong industry. The principles apply to everything. Okay, so every industry, every niche, every business model, pwede mo siyang gamitin. May nagtanong din kanina bro kung paano daw sumali. Open-minded daw siya sa online base. Paano sumali sa Ignition Marketing? Okay, pwede. Welcome naman kahit sino dito sa Ignition Marketing. And by the way, kung tinatanong nyo, kagaya kanina may nag-raise ng question. Paano kung meron ba akong mababayaran na tao na kung saan naka-set up na yung lahat, no? Actually, hindi naman na yung gusto namin sa inyo, may pwede kami pakita sa inyo na solution na kung saan hindi naman necessarily lahat, no? Pero naka-set up na lahat nung offer page, nung may squeeze page na rin, and may autoresponder, may email follow-up system na rin na
na na kasama. Okay? Actually, yun yung system din na ginagamit namin at yung pinapagamit namin sa mga teammates namin para hindi na nila kailangan mag-set up ng sarili nilang offer page, hindi na nila kailangan mag-set up ng sarili nilang squeeze page kung ayaw nila, at hindi na rin nila kailangan mag-set up ng email follow-up system. So pwede sila mag-focus sa pag-create na lang ng blog at ng content. Actually kasi ito yung isa sa pinakamadali, yung pag-create ng blog. Okay? Yun yung kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, pwede kang kumuha ng mga video sa YouTube, yun yung gamitin mo sa blog mo para mag-drive ng traffic. Pero yung gagawa ng sarili mong offer, mag-create ka ng sarili mong sales page, yung mga sales video na mai-engganyo mo yung tao na bumili, yun yung very challenging na part. Actually, nung nagsisimula ako, doon ako medyo natagalan. Okay, so mamaya after this online coaching, pag tapos na tayo sa Q&A section natin, may papadala kami sa inyong email, pwede nyo i-check out yung solution na pwede nyo gamitin. Okay? Yung solution na pwede nyo gamitin para hindi nyo na kailangan i-set up yung mga challenging part ganitong klaseng strategy, no? Para mapag-focus na lang kayo sa blog. Alright? So yan, after ng Q&A natin, i-check nyo mamaya yung email nyo doon sa ipapadala namin sa inyong email address. Okay, so sa mga may question pa, bigyan namin kayo ng last 5 minutes para sa inyong questions. Nagtatanong, oh. Sa customized online solutions. Sino tong dream na to? Baka si Kuya Eddie pa to. Ano yan? 250. Okay, questions, guys? May question pa, bro? Meron. Si Sunny, ito. Sabi ni Sunny, ang tanong ni Sunny, kung ang Listware ba na autoresponder ay reliable na service when it comes to message deliveries. Okay, so ang pinakamasasuggest namin, hindi namin magpapaliwanag dyan, didiretso na namin kayo dahil when it comes sa paggano ng list, okay, ang Listware kasi free service siya eh. So wala ka ring control dun sa mga list mo dun. And mostly ang mangyayari is hindi ka rin napapadala ng notification pag may mga nagsasubscribe dun sa autoresponder mo using Listwire. So I suggest na mag-paid autoresponder ka. Okay, so marami naman dyan eh. Pwede kang gumamit ng Aweber and yung GoGVO or yung GetResponse. Okay? And basically yung GetResponse naman may 30 days may 30 days free account. So limited siya for 250 list. Okay, so sa 250 list siguro naman meron ka ng doon, may ma-generate ka ng sales. Okay, kung ano man yung pinopromote mo. And you can use that earning, okay, to invest for higher subscription, number of subscription ng GetResponse. Okay, so masasuggest ko is gumamit ka ng GetResponse or yes, kasi yung gamit ko. Yun din yung gamit namin. So invest in your autoresponder or EMS or email marketing system. Okay? All right. I already have an article to blog and offer page. I just need to set up in Blogger and get response. My face-to-face workup ba you can offer to do this? Okay, actually, sa ngayon, that's a good question, JR, no? Sa ngayon, wala kaming mga face-to-face or live na seminar, no? Wala kaming mga ganun. Pero meron kami mga available training products na pwede mong bilhin kung saan mapapanood mo step by step kung paano namin tinuturo kung paano i-set up yung mga ganitong klase ng marketing strategy. Alright? So ngayon, nagpadala ko ng email. Pwede mo i-check yung email na yon. Yun yung tinutukoy ko kanina na complete solution
na kung gusto niyo ng complete solution na hindi para na gusto niyo gamitin, okay? Kung gusto niyo ng complete solution na pwede niyo magamit para magawa niyo kumita at makapag-produce agad ng income na hindi niyo na kailangang i-set up yung mga ibang complicated na bagay dito. For example, itong itong follow-up system, tapos itong sales page, pwede nyo i-check out yung solution na yun, yung sinend kong email. Check your email now kung gusto nyo i-check out yung system na yun at yung solution na yun. Okay? Paano pataas? Ayun, regarding dun sa question na tinanong sa'yo kanina, yung regarding sa Listwire ba? Listwire, no? Oo. Okay. So, actually, nung una, yun din yung ginamit ko. Nung una kasi, nagsistart pa lang ako, naghanap ako ng mga free autoresponder, no? Yung Listwire. And, ang downside kasi pag gumamit ka ng mga cheap alternative is may mga problems ka na madadaanan, no? Na hindi mo na sana madadaanan yon kung simula pa lang nag-invest ka na dun sa mga robust at dun sa mga mas matitibay na alternative. Okay, so for example, nung time na nagsimula ako, nagtataka ako bakit yung mga list ko unti-unting nauubos, no? Sa Listwire kasi, yung ginagawa nila, binubura nila yung mga email na hindi nakakapagbukas ng email mo from a certain period of time. For example, yung subscriber mo hindi nakapagbukas ng email na galing sa iyo in sabihin natin 2 months, mga ganun. Hindi nila pinapublish kung gaano katagal yung yung period na inaantay bago tanggalin yung list. Pero ayun, kumbaga hindi rin ikaw yung may total 100% control dun sa mga subscriber mo kasi nga binubura nila yung mga email address na hindi nagbubukas. And secondly, napapansin ko na mababa yung click-through rate or yung number ng mga tao na nagki-click nung links na pinapadala ko. Okay, most likely napupunta sa spam folder yung mga email ko. Okay, kasi ganun kapag yung autoresponder company na ginagamit mo ay hindi ganun ka-reliable at medyo yun na, hindi siya ganun kakilala, hindi siya ganun kasubok. May mga ganung problems ka na pwedeng ma-experience yun. Yung mga email mo napupunta sa spam, yung mga email mo hindi natatanggap ng mga subscriber mo, etc. Alright? Ganun. Okay, questions pa? Tanong dito, one personal email account, unlive lang po ba pwedeng gawin? Yes, kahit isang Gmail account lang, pwede ka na mag-create ng madaming blog nun. Okay? Kung may Gmail email address ka, pwede ka na mag-create actually may Blogger account ka na nun automatically. Kung meron kang Gmail, automatic meron ka ng Blogger account. Punta ka lang sa blogger.com, set up mo yung first blog mo. Okay? Ito tanong ni Rocky, bro. Paano mapataas ang subscription sa GetResponse? May offer kasi ako na free ebook para wala masyadong nagsa-sign up. Actually, yun yung pinag-uusapan natin ngayon. So, ayun, doon sa topic ni Bro Edward, ngayon pinakita niya kung paano ka rin makapag-generate talaga ng subscriber. Okay? Using your autoresponder. So, kailangan nagbibigay ka talaga ng content sa vlog mo. Okay, mga valuable content na makakapag-persuade or makapag-attract talaga ng mga tao para mag-subscribe dun sa subscription page or sa opt-in page mo dun, na makikita dun sa vlog mo. Pero kung hindi talaga persuasive or hindi talaga attractive yung article or topic na inilagay mo sa website mo,
medyo talagang mababa yung subscriber na makukuha mo. And pwede rin na kung hindi ka rin nakapag-generate ng traffic papunta sa vlog mo, okay, yun din is ilan sa mga dahilan kung bakit mababa ang opt-in rate. Okay, sa pag-attract ng mga tao. Okay, so kailangan mo din ng lots of visitor. Okay, sa papuntang website mo para makita yung mga vlogs mo. Okay, so yun lang titingnan mo eh. Okay, kung mababa yung opt-in rate mo, it's either hindi ganun ka valuable or hindi ganun ka persuasive yung mga laman ng article or ng vlogs mo, or walang nag-judge, or kung maganda naman yung mga article na nilagay mo sa website mo pero wala naman nakakita nito, wala rin. Okay, so ayun. Pwede kong dagdagan ni Quiz, dagdag ka, vlogger ka rin eh. Oh. Sige. May nagtanong kanina kung pwede ba daw i-share yung webinar sa sa lahat. Para sa lahat to, mga members and non-members ng Ignition Marketing. So pwede mong i-share to sa mga prospects mo, sa lahat-lahat. Okay? So kung sa tingin mo yung tao na yon kailangan niya ng tulong o kailangan niya ng mga valuable training na tulad ng ginagawa natin ngayon, by all means ibigay mo yung link mo. Okay, may question dito si Shin. Sa paggawa ng video, medyo hindi related sa vlogging, pero sagutin na rin natin. Paggawa ng video presentation, hindi po ba kailangan na sobrang tagal yung duration? Actually, it's yung kung gaano katagal yung video, as long as na-deliver mo yung message na gusto mong sabihin dun sa sales video mo, yun yung tamang duration. Kung kaya mo siyang i-deliver in 10 minutes, well, that's very good. Kung may di-deliver mo siya, pero kailangan mo ng 45 minutes or 1 hour, then yun yung kailangang haba talaga ng video. Okay? So ang goal mo is ma-deliver yung lahat ng necessary message na kailangan mong sabihin doon sa video. Yun ang number 1 goal mo, hindi yung haba. Okay? Siguro bago natin tapusin yung ating webinar, we'd like to invite you again this coming next Monday, actually, July 27, magkakaroon tayo ng another online coaching session, Monday night online coaching session. Okay, tapos yung magiging topic, meron na ba vlog? Sino ba? Ako. Okay. So ngayon, sabihin namin sa inyo yung topic for next Monday para makapag-ano rin kayo ng time, mapaghandaan nyo rin yung next webinar natin. Okay? Okay. Sige, next Monday, di ba yun, bro? Next Monday yung webinar. July 27. Okay, same time. Alright, so etong next webinar na gagawin natin, this is positioned for mga network marketers, tsaka yung mga affiliate marketers, mga internet marketers. Yung basically sa mga tao na gustong magkaroon ng isang successful na team sa kanilang businesses. Okay, so tanong lang, sino bang mga dito? Sino bang mga network marketers na nanonood ngayon? Tsaka mga internet marketers. Okay, pa-comment lang. So ang title ng magiging webinar natin for next week is how to create a winning team for your business. Okay, so ulitin ko, how to create a winning team for your business. Okay, so nakaposisyon to sa mga tao na gusto magkaroon ng isang successful na team. Okay, so yung businesses, kung ano man yung company na pinopromote, it doesn't matter. Kung ano man yung products mo na pinopromote, it doesn't matter. For as long as you want to create a winning team na lahat kumikita. Okay? So you can, yung mga ituturo dito sa webinar na to, pag natutunan mo siya, you can start a massive community of affiliates who are action takers and goal-oriented. Okay? So sa network marketing business kasi, siguro mga majority ng nasa team natin hindi naman talaga gagalaw. May mga factors 'yon, 'di ba? So yung mga factors 'yon, isa na siguro dun yung wala silang clear step by step
guide kung ano yung gagawin, wala silang goal, okay? So yun, we will teach you kung paano sila gawan, paano sila tulungan na magkaroon sila ng goal para doon sa team mo. Okay? You can also use the power of the team to boost your credibility. Okay? So kahit na baguhan ka pa lang, if you use the power of your team, pwede mong iangat yung kredibilidad mo as a leader. Okay? And we will also teach you how to use your team para ma-promote yung business mo. Okay? And you can also, we will also teach you how to create a long-term business with your fast-growing community and make your first ₱1,000,000 income online. Okay? Now, if you master these principles, yung mga ituturo natin dito, pag na-master mo silang lahat, you and your team will become unstoppable, will become unique, at saka isa sa mga pinaka-successful na team sa network marketing business mo. Okay, marami pa. Alright, I'm going to provide you with a cheat sheet para yung for download na rin, para meron kayong offline copy. Okay, so wag niyong kaligtaan yon yung webinar natin for next Monday. Sobrang lupit. Okay, so kung may mga teammates kayo sa current business niyo, i-invite niyo silang lahat. Okay, so kung baguhan kayo sa internet marketing industry, umattend kayo. Okay, ituturo natin doon kung ano yung mga gagawin niyo sa simula. Okay? So rock and roll to the world. See you. Alright, so sino excited umattend next Monday? Ako! Sabihin nyo dyan, sino sa inyo yung maglalaan ng oras next Monday, July 27, at itatabi lahat ng kanyang gawain at a-attend ng webinar natin this coming Monday. Sino sa inyo, sabihin nyo dyan para makita natin. Okay? And we hope na marami kayong natutunan dito sa mga shinare namin sa inyo ngayon. And we hope nag-sink in sa inyo ng malinaw yung mga shinare namin sa inyong ideas. Again, for me, para sa akin, nung nakita ko yung ganitong model, yung ganitong strategy, ang ginawa ko, inaral ko lang siya. Naniwala ako na kung nag-work to doon sa tao na to, nung nagtuturo, yung tao na nagtuturo nito, kung nag-work yung strategy sa kanya, what if gawin ko rin, and what if mag-work din sa akin? No? So ngayon, ikaw, ganun din ang isipin mo. What if mag-work din sa'yo yung ganitong strategy? Okay? What if by simply modeling or by simply copying this exact blueprint na sinare namin sa inyo, okay, pwede niyong picturean yan. What if makuha mo na yung result na gusto mong makuha? What if, okay, yung goal na matagal mo nang minimithi ay makuha mo na by simply following this strategy. Ang tanong, gagawin mo ba siya? Okay? Gagawin mo din ba siya? Kaya sabihin mo dyan sa chat section kung ready ka nang gumawa ng action at gawin siya. Okay? So again, para dun sa mga tao na natatanong kung paano, saan sila makahanap ng complete solution para hindi na nila kailangan gawin yung mga ibang party nito, mayroon kami sisend sa inyong email. Make sure to check it out at make sure na i-check nyo yung system and solution na pinoprovide namin. Okay, so once again, thank you so much for attending this online coaching. Huwag nyo kakalimutan, every Monday, meron tayong online coaching, 9 o'clock p.m. Puro valuable training and puro valuable information ang isi-share namin sa inyo dun sa mga training na yon. Okay? So again, next Monday, si Coach Binsoy ang magtuturo sa inyo nung how to build a winning team. So make sure na umattend din kayo dun. Okay? So thank you so much for attending and more results sa inyong lahat and God bless. Thank you guys. Thank you. Thank you. See you Monday. Okay? Rock and roll to the world. Sound trip muna tayo. Wala dito yung ano ko
Simula mo naman. Kaibigan. Ito na naman tayo bago simula. Huminga na malalim, alisin mo pa. Tapos na ang hapon, pwede na yan itapon. Huwag na tumulong araw, dapat yan ay ibaw. Kung sa panibagong hapon, may paparating na bagong araw. Pwede ka lang muna, pwede mong sabayan. Araw na kahapon, pwede kaya nabayan. Baka mo sa'yo, tumayo ka lang dyan. Huwag ka nakapagpili, nag-esila, napulusan. Huwag na gawin tinatala. Pagkatapos makakasama, puso na baka. Pwede lahat ay mamila. Sa susunod pa rin sa lahat ang aking kailan. Mapahala ako ang bahala. Kaysa nga natin si Bahala. Sige, sige lang, sige. Ako kung ang mundo. Malapit palayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo. Malapagsuko, isusuko. Alam ko kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige. Walang imposible. Nagdidinig at pangarap ng iyong puso umihilig. Nakalimutan ng kahapon, sana'y tingin. Sigang ang aking puso, ikisusuko, ikisusuko. Ilabas ang iyong pangarap, huwag niyang itatago. Samahan mo ng sipag at tatag ng puso. Tumayo ka sa iyong silya, ikaw ngayon ang liga. Wala nang pipigil pa, eto na, eto na. Walang imposible, sige lang, sige. Ako ang mundo, malapit malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo, malapagsuko, isusuko. Alam ko kaya mo, sige lang, sige, sige lang, sige. Walang imposible, ako'y umihinga. Sobrang laban pa, walang laban pa. Pangarap ang din, isang walang makakatuwing. Sige lang, di ka isa. Sige lang, sige pa. Walang imposible, sige lang, sige. Sige lang, sige ang mundo. Malapit malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo, sa dulo, suko, isusuko. Alam ko kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige. Sige lang, sige lang, sige lang, sige. Sama-sama tayo. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Sige, sige lang, sige. Sige lang, sige lang. Sama-sama tayo. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige.